Kakausap rin po natin si Bohol Board Member Yul Lopez. Board Member Lopez, magandang tanghali. Si Pia Arcangel po ito. Yes, Pia, magandang tanghali din. Kamustahin lang po namin yung sitwasyon. Sabi po kanina ni Archbishop, yun po sa Tagbilaran, parang strongest earthquake na raw na naramdaman niya. So, paano niyo ho ba i-describe, no? O ilalarawan yung sitwasyon ngayon dyan sa Bohol? Yes, it was it was a 7.2 magnitude earthquake, Pia. Kaya medyo tagal-tagal rin. Then, malawakan yung damage talaga. I've been calling my friends all over Bohol. May malawakan ka talaga yung damage sa mga churches. Yung mga 15th, 16th century churches yung dito sa Bohol. Then, like for instance, sa bayan namin, Loon, yung bayan namin is opposite the province of Cebu. May report na ngayon na 4 ng casualty. No? May 3 sa hospital, and then may naipit sa isang building. So meron ding naipit sa isang collapsed church namin sa Loon, Bohol. Sa ngayon ho ba, board member, meron ho ba kayong mga nabalitaang lugar kung saan hindi po mabalikan? Wala naman ho yung tipong yung mga bahay po yung gumuho na kailangan pong ilikas yung mga residente? Umabot pa po ba sa sitwasyong ganon? Wala naman. May mostly mga partial damage sa mga bahay. May mga building, yung mga old building, may report na talagang nag-collapse. Pero yung mga residential houses, may mga partial damage. Kaya nga lang, may casualty doon sa mga bahay, especially yung mga old residents na sa bahay. And then marami rin dito ang nagsilikas to a higher ground kasi may mga report na baka daw mag-tsunami. Ganon. Ito ng panic na nangyari dito sa mga bayan-bayan sa Bohol. Kamusta naman po yung mga daan, yung mga tulay? Meron ho bang damage sa mga yon? Kasi syempre, delikado kung patuloy na dadaanan. Maraming bridge ang nag-collapse, PR, especially yung mga bridge sa National Highway. Kaya nga ako, I'm in Tagbilaran City now. I would like to go home to my hometown, which is 27 kilometers away. And I can't go there kasi nag-collapse talaga yung dalawang bridge na impossible to vehicles. Ganun ang nangyari. And many bridges din all over Bohol ang nag-collapse daw, sabi ng report. So, wala hong mga alternate route dyan. So, talagang may mga lugar po ba na masasabi natin isolated na dahil nga nag-collapse yung mga tulay? Meron pa naman kaya nga humahanap kami ng mga alternate routes para maabot yung mga bayan na nag-collapse ang mga bridges. Magko-convene ho ba yung provincial board para po pag-usapan or to assess the situation? Yes, as of now, Pia, busy na ngayon ang provincial PADRRMC, chaired by the governor. So, ongoing na ngayon ang mga rescue efforts at coordination all over the province. Minomobilize na rin ang mga resources ng and na-instruct na rin si governor sa lahat ng mga mayors na activated na yung lahat ng mga councils nila for rescue and mga relief operations, Pia. So, naumpisahan na po ba yung relief operations or sa ngayon puro rescue operations pa lang po? Rescue pa lang po, Pia, ngayon. And then, as reports, we are still collating reports, then immediately mag-mobilize na. May mga places naman nang humingi na ng bigas, mga ganun. So, these are addressed sa ngayon, Pia. Paano naman ho yung halimbawa sa airport po sa Tagbilaran? Tuloy lang ho ba? Nakakapasok pa rin po yung mga flights? I haven't asked the airport authorities. Ewan ko, hindi pa ako sigurado. I actually have to check. Pero Board Member Lopez, meron ho ba kayong nais po sabihin sa iyong mga kababayan? Halimbawa po, yung mga nandun sa mga lugar na talagang nasiraan po ng tulay, ng daan, paano ho ba sila pwedeng makipag-ugnayan sa provincial capital or di kaya sa kanilang mga lokal na pamahalaan? I'm sure they are in touch with their mga mayor nila, municipal mayors, mga barangay chairmen. May coordination naman kasi we were able to contact naman yung lahat ng mga mayors. So,
meron ng tulong para sa kanila, Pia. Actually, board member, kasi ito habang tayo po ay nag-uusap, ang ipinapakita po namin yung mga larawan po nung simbahan po, no, na talagang napakatindi po ng inabot na damage. Sa tansya niyo po, gaano kaya katagal bago maibalik o maisaayos o makumpuni lahat ng infrastruktura at iba pa na nasira ng lindol? Talagang it will take some time, Pia, kasi malaki. These churches are huge, and then talagang siguro magtutulungan na ang mga tao to reconstruct the churches as places of worship. And then siguro yung mga government structures, then probably we will seek the help of other agencies para matulungan po kami dito sa Bohol. Board member, nasabi niyo po na kayo po hindi po kayo makauwi doon sa inyong hometown. Ano ho ba ang sitwasyon daw nila doon? Nakakausap niyo naman po. Wala namang problema sa mga linya ng komunikasyon. Nakausap ko naman kasi ang mayor doon, yung brother ko naman, sa other level, kaya pa naman nila yung fund. They are trying to sa ngayon daw, may mga casualties na dinadala sa munisipyo, sa municipal hall. Are they trying to assist the relatives para ma-taken care po yung mga casualties? And then, mobilize nila yung mga health personnel namin for emergency medical relief, Pia. Alright, maraming salamat po sa inyo. Bohol Board Member Yu Lopez, ingat po kayo dyan. Sige. Thank you po.